What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about BPI debit card. Let's unbox this BPI mail or sobre ng BPI debit card para makita nyo kung ano yung nasa loob at babasahin ko sa inyo kung ano yung makikita nyo dito kapag binuksan nyo tong BPI mail or sobre ng BPI debit card. At saka kung paano nga ba magkaroon ng BPI debit card. At the same time, paano mag-request ng BPI debit card replacement. At saka, isi-share ko din sa inyo guys kung magkano yung card replacement ng BPI debit card, magkano magpapalit, at saka ano yung dapat gawin kapag na-captured yung BPI debit card ninyo. Pero bago yun, nais muna kita imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong isi-share na mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag nyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. So, nandito guys, nakikita nyo, dito yung BPI debit card. Ayan, hawak-hawak ko siya. Tapos, nandito yung envelope. Nakalagay yan dyan. Sorry, basag na kasi binuksan ko na siya. Alam nyo ba guys, ito uunahin ko na. Yung debit card details, yung card number, expiry date, at saka yung CVV, yung nasa likod, is dapat iniingatan nyo yan kasi confidential yan. Dapat hindi nyo yan minabalandra lang kung saan-saan. Magkakaproblema kayo guys kapag binalandra nyo lang yan. Kaya pagkaingatan nyo yung details dyan. Na dito yung envelope ng BPI debit card. So, unang-una guys, paano nga ba magkaroon ng ganito, BPI debit card? Kailangan nyo mag-open ng savings account sa BPI. Pwedeng online, pwedeng branch of account. What I'm trying to say is, pwede kayo pumunta sa branch ng BPI mismo para mag-open ng savings account sa BPI debit card. At saka yung initial deposit nun guys is 3,000 pesos. At kailangan yung i-maintain yun para hindi kayo ma-charge ng 300 pesos every month. Kasi kapag nag-fall down sa 3,000 pesos, yung maintaining balance kasi is 3,000, ma-charge kayo ng 300 pesos every month kapag 2 consecutive months na mababa sa 3,000 yung balance ng savings account ninyo. So punta kayo dun, mag-filled up kayo, prepare kayo ng 2 valid ID at saka yung 3,000 pesos. Then after 7 days, magagawan kayo nitong BPI debit card. At saka ipipick up nyo yun kasi personalized siya. Ayan, nakikita nyo. So, dapat mag-wait kayo ng 7 days para i-process yung debit card ninyo. Mamaya guys, babasahin ko yung nasa loob nito. So, sasabihin ko muna yung mga important details. Halimbawa, gusto nyo magpa-replace ng debit card. So, magkano nga ba yung debit card replacement ni BPI debit card? Tinanong ko yung teller ng BPI is 200 pesos. Yung debit card replacement. At saka pwede kayong mag-request sa app mismo. Open nyo lang yung savings account. Halimbawa, blinak nyo yung debit card ninyo kasi may nagka-problema. Pwede kayong mag-request dyan mismo sa app. Nakikita nyo naman, request for debit card replacement. Ayan, nakikita nyo. Then, 200 pesos yung i-deduct sa savings account ninyo na nakalink dyan sa BPI online ninyo. So, kailangan dyan is pipili kayo ng branch kung saan nyo siya pipick upin. So, mas maganda siguro guys, mag-visit na lang kayo, mag-walk-in na lang kayo sa BPI branch mismo para mas ma-assess kayo ng teller ni BPI or nung officers doon. At saka guys, alam nyo ba kapag na-captured yung debit card nyo sa BPI is wala siyang sabi na free replacement, babayaran nyo talaga yung 200 pesos na card replacement fee. Or better yet, kung ayaw nyo magbayad, tandaan nyo yung branch kung saan na-captured yung debit card ninyo at pwede kayo mag-request para ma-retrieve or para makuha ninyo yung debit card na yun. Kasi sayang naman yung 200 pesos guys. Kaya mas maganda, alamin nyo kung saang branch kayo nag-withdraw at na-captured yung card ninyo. Pag sinabing captured guys is kinain ng machine yung debit card ninyo. Kaya ang dapat nyo gawin is to contact BPI para i-report yung nangyari para sila na rin yung mag-contact doon sa branch kung saan na-captured. Dapat tandaan nyo yung terminal ID ng machine na yun para may record kayo. At saka pag nag-claim kayo, kailangan ng ID. Ganon, para sa verification. At saka ito na nga guys, open ko na yung sobre ng debit card kung saan ito yung ginamit. Ito yung meron ako. Ayan, nakikita nyo. Ay, sorry, natanggal. Tapos, ito siya. As you can see, pag hinila, makikita nyo to. Itong brochure. Tapos, ito siya. Makikita nyo to. Ito. Nakalagay. Ayan. Do not accept F seal is tampered. Joseph. Kasi, yun yung nakapangalan sa akin. Branch of account 095. Branch of account. Then, releasing branch. Trinoma North. Kasi doon yung branch of account ko. Then, yung my number. Sorry, kailangan ko lang takpan kasi confidential siya. Tapos ito, bubuksan natin yung nasa loob nito. Dito nakalagay yung
temporary PIN ng debit card ninyo. Kaya kung mag-change PIN kayo para ma-activate itong debit card, kailangan nyo yung temporary PIN. Andito nakalagay, ayan, basahin natin. Reminder, to prevent unauthorized use, your PIN must be divulged to anyone. Please change your initiating PIN at the nearest BPI ATM. Destroy this document after the pre-assigned initiating PIN has been changed. Do not accept if seal is tampered. Then, same lang kanina nakita natin. Enjoy more security and convenience with your BPI debit card with personalized PIN. Your card and PIN will allow you to safely transact at ATMs and POS terminals where your card is accepted. Personalize your initiating PIN. So, ibig sabihin, nandito nakalagay, go to any BPI ATM and insert your card. Then, enter your initiating PIN. Nandito yung initiating PIN sa baba. Guys, tignan nyo, napunit nga lang siya. 415212 yung akin. Enter your initiating PIN, select PIN services. From the menu, select change PIN and enter your new 6-digit PIN. So, kailangan nyo yung initiating PIN para ma-access nyo yung card nyo sa BPI machine. For inquiries and comments, please send us a message through BPI Chuchu ganyan. So, ayun, ulitin ko lang guys, kailangan nyo pumunta sa malapit na machine, BPI machine, then insert nyo yung card, then insert nyo yung i-input nyo yung initiating PIN, which is yun yung nakalagay dito. Pagkakuha nyo yung debit card, kasama ito. Then, piliin nyo yung PIN services, then select change PIN. Then, gawa kayo ng panibago nyong PIN. At wag nyong kakalimutan yun, kasi kapag nakalimutan nyo, there's no way to retrieve it. Kailangan nyo magpa-replace ng card at 200 pesos yun. Kaya, tatandaan nyo guys, na wag nyong kakalimutan yung ginawa nyong 6-digit PIN. Then, nandito yung iba, basahin natin, tapos na tayo doon. Then, nandito yung iba pang details, guys. Dear Joseph, thank you for your trust in BPI. Here's your new AMB chip-enabled BPI Mastercard, card details, main account. So, nandito yung last 4 digits kung saan nakalink itong debit card na to sa main account ko. Ito yung savings account number. Then, maximum daily purchase amount is 100,000 pesos. Maximum daily withdrawal is 20,000 pesos. Maximum daily withdrawal count is 6. So, ibig sabihin, 6 lang na beses kayo pwede mag-withdraw sa isang araw. This card is valid until January 2031. So, ito nakuha ko kasi itong card na to is noong January 12, 2023. Matagal na siya. Ngayon ko lang naisipan na i-share sa inyo. Sorry naman. Tapos, nandito pa yung ibang details. Ayan. Dito nakalagay yung card. Activate your BPI Debit Mastercard. Make sure you have your PIN mailer with you. Here's how. Insert your new BPI Debit Card Mastercard at BPI ATM. Enter your temporary PIN, yung kanina nakita natin dito. Dito. Tapos, then select PIN services from the menu. Select change PIN and enter your new 6-digit PIN. Kayo, tulad na sinabi ko, yung kakalimutan yun, ayan, nandito nakalagay yung card. You can use your card immediately after changing PIN. So, activated na agad siya. How you can use your BPI debit card? Go online shopping. Pwede nyo gamitin pang online shopping. Then order food online. Subscribe to streaming services. Netflix, YouTube, Premium, Spotify, lahat. Shop and pay and store. Tap to pay. Pwede mo siyang gamitin. Below 2,000 pesos. Pwede nyo siyang itap lang. Bayad na kayo. Pero 2,000 and above, kailangan yung PIN ninyo. Get cash instantly. Kapag nag-withdraw kayo, so makukuha nyo agad yung cash. Ganun siya kabilis. Then member of PDIC maximum deposit insurance of each depositor is 500,000 pesos. So yung naka-deposit dito guys na pera is 500,000 lang yung covered ng Philippine Deposit Insurance Corporation. So halimbawa 1 million yung nakalagay sa account niyo, 500,000 pesos lang yung sasagutin ng PDIC. If ever na nagka-problema si bank, wag naman. Hindi naman magkaka-problema si BPI. Malaking ano to. Then safely shop online, switch on your e-commerce access. So, kapag nasa app kayo, enable nyo yun para ma-open nyo. Then, turn on your e-commerce access to use your card online. Follow these easy steps. Open your BPI app, yung BPI online. Click other services. Access BPI card control. May card control doon. Ayan, nakita nyo. Then, turn on your e-commerce access. Para ma-access nyo ito, pwede magamit sa mga online purchase. So, ganun lang kabilis, guys. Binigyan ko lang kayo ng tips and advice for your BPI debit card. So, I think that's all for now, guys. So, thank you so much for watching. So, kung may na-share ako, don't forget to subscribe for more videos. Yun lang po. Bye-bye!